Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at kataksilan? May mga pagkakataong ang pinakamatamis na pangako ay may kasamang pinakamapait na lason. Ngayong araw, sabay-sabay nating bubuksan ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi lamang ang kakayahang makaligtas, kundi ang kakayahang muling bumangon mula sa abo ng isang nasirang pangarap. Ito ang kwento ni Sinagtala. Ito na yon. Ang katuparan ng lahat ng pangarap ni Sinagtala Cruz ay nagaganap sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Nakatayo sa gitna ng marangyang hardin ng Hacienda Milagros, sa ilalim ng libu-libong kumikinang na ilaw na parang mga bituing nahulog mula sa langit. Pakiramdam niya ay isa siyang reyna sa sarili niyang fairy tale. Ang mabangong amoy ng mga puting rosas at ang marahang dampi ng hangin sa kanyang balat ay tila mga saksi sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Sa kanyang harapan, nakatayo si Rajahid Alcaraz, ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga paru-paro sa tiyan mula pa noong una silang magkita. Ang kanyang mapupungay na mata ay nangungusap ng pagsamba at ang kanyang ngiti ay tila kayang tunawin ang lahat ng kanyang alinlangan. Suot ang kanyang mamahaling tuksido. Mukha siyang isang prinsipe mula sa pelikula. Ang prinsipe niya. Ikaw, bulong ni Rajahid, sapat lang para marinig niya, habang hawak nito ang kanyang mga kamay sa harap ng altar. Ikaw ang aking sinag sa umaga at ang aking tala sa gabi. Simula sa araw na ito, isinusumpa ko, aalagaan kita, poprotektahan, at mamahalin hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Sinagtala. Luha ng purong kaligayahan. Ito ang mga salitang pinangarap niyang marinig. Ito ang pangakong pinanghawakan niya. At ako, sagot niya, habang nanginginig ang boses sa tindi ng emosyon, ay nangangako na magiging iyong kanlungan, iyong kapayapaan, at iyong kasama sa lahat ng pagsubok ng buhay, ikaw at ako hanggang sa dulo. Nang sabihin ng pari ang mga katagang, "You may now kiss the bride," at naglapat ang kanilang mga labi, isang nakakabinging palakpakan ang pumuno sa buong hacienda. Pakiramdam ni Sinagtala ay lumulutang siya. Perpekto. Lahat ay perpekto. Ang selebrasyon ay lumipat sa reception area kung saan ang masayang tawanan at malamyos na musika ay nagpatuloy. Bilang isang event planner, si Sinagtala mismo ang nagdisenyo ng bawat detalye ng kanyang kasal at ang lahat ay naaayon sa kanyang pinangarap. Habang abala siya sa pagbati sa mga bisita, isang kamay ang marahang humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, nakita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang yaya ginhawa, ang babaeng nag-alaga sa kanya mula pagkabata. "Yaya, ayos ka lang? Bakit ganyan ang itsura mo?" tanong ni Sinagtala. Napansin ang kakaibang kaba sa mga mata nito. Huminga ng malalim si yaya ginhawa. Inilibot ang tingin na para bang tinitiyak na walang nakakarinig sa kanila. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tainga ni Sinagtala at bumulong. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na yelo na gumuhit sa gitna ng mainit na selebrasyon. "Mag-ingat ka sa iinumin mo, anak." Isang kislap ng pagkalito ang dumaan sa mukha ni Sinagtala. "Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Yaya?" Ngunit umiling lang si Yaya Ginhawa, hinigpitan ng hawak sa kanyang braso at mabilis na naglakad palayo, nawala sa gitna ng mga bisita. Naiwan si Sinagtala na tuliro. Ang kutob niya, na ilang linggo na niyang pilit na isinasantabi, ay biglang nagsimulang sumigaw sa loob niya. Ang mga gabing umuuwi si Rajahid ng late, ang mga palihim nitong pag-uusap sa telepono. Pilit niyang iwinaksi ang mga ito bilang stress lang bago ang kasal. Ngunit ang babala ni Yaya Ginhawa ay hindi niya maaring baliwalain. "Mahal ko." Ang boses ni Rajahid ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito sa kanya. May dalang 2 kopita ng champagne na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw.
Oras na para sa ating wedding toast. Isang tagay para sa ating bagong buhay. Ngumiti si Sinagtala, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang isang kopita mula kay Rajahid. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinagpapawisan ang kanyang mga kamay. Tinitigan niya ang champagne, ang maliliit na bula na umaakyat sa ibabaw. Mukha itong normal. Pero ang sinabi ni Yaya, itinaas ni Rajahid ang kanyang kopita para sa aking pinakamamahal na asawa. Naway ang ating buhay ay maging kasing tamis ng alak na ito. Ngumiti ang lahat, naghihintay, nakatingin. Kailangang mag-isip ni Sinagtala, mabilis. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dulot ng purong instinct para mabuhay. Habang itinataas niya ang kanyang kopita para itapat sa kay Rajahid, sinadya niyang matapilok ng bahagya na para bang naapakan ng laylayan ng kanyang bestida. Ay, sabi niya, at sa pagkakataong yun ng saglit na pagkayanig, habang ang atensyon ng lahat ay nasa kanyang pag-arte, ang kanyang kamay ay gumalaw nang may bilis at linaw ng isip na hindi niya akalain na taglay niya. Sa isang halos hindi mahahalata na galaw, ang dalawang kopita ay nagpalit ng pwesto sa kanyang mga kamay. Ibinigay niya kay Rajahid ang kopitang para sana sa kanya. Pasensya na, mahal, sabi niya, ngumingiti ng matamis. Medyo nanginginig lang sa sobrang saya. Tumawa si Rajahid. Walang problema, mahal ko. Itinaas niya ang kopitang hawak na ngayon na hindi alam na yon na ang sarili niyang patibong. Tagay, tagay, sagot ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Itinungga ni Rajahid ang laman ng kanyang kopita sa isang lagok. Ngumiti pa ito sa kanya pagkatapos. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi nagtagal. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsimula itong umubo. Una, mahina lang. Pagkatapos, mas malakas. Hinawakan niya ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Raj? Bulong ni Sinagtala kahit alam na niya ang mangyayari. Sa harap ng daan-daang bisitang nanonood sa pagkataranta, si Rajahid Alcaraz, ang kanyang bagong asawa, ay bumagsak sa sahig. Walang buhay. Nagsimula ang sigawan. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. At sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Puno ng akusasyon na nakaturo mismo sa kanya. Diyos ko, nilaso niya ang sarili niyang asawa. Ang unang tunog na bumasag sa pagkakatulala ni Sinagtala ay hindi ang mga sigaw, hindi ang mga yabag ng mga taong nagpapanik, kundi ang umuulangaw-ngaw na tunog ng sirena. Isang tunog na dati ay naririnig lang niya sa malayo. Isang pahiwatig ng problema ng ibang tao. Ngayon, ang tunog na yon ay para sa kanya. Ang tunog na yon ay pumupunit sa perpektong gabi na binuo niya. Ang marangyang hardin ng Hacienda Milagros ay napalitan ng pulso ng mga umiikot na ilaw, pula at asul, na sumasayaw sa mga mukha ng mga bisitang takot na takot. Ang kanyang magandang puting bestida na simbolo sana ng isang bagong simula ay tila isa ng ngayong kasuotan ng isang trahedya, mabigat, malamig. Nakita niya sa isang sulok ng kanyang mata ang mga paramedic na mabilis na inaasikaso si Rajahid, ang kanyang prinsipe, ang kanyang asawa. Ngayon mo, ay isa na lamang katawang walang malay sa isang stretcher, isinasakay sa ambulansya. Ang mga flash ng kamera mula sa mga media na hindi niya alam kung paano nakapasok ng ganoon kabilis ay tila maliliit na kidlat na paulit-ulit na bumubulag sa kanya. Ang anak ko. Isang matinis na sigaw ang narinig niya. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang ina, si Luwalhati, na bumabagsak sa mga braso ng kanyang mga tiyahin
Nawalan ng malay dahil sa sobrang pagkabigla. Gusto niyang tumakbo palapit, gusto niyang sumigaw. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay hindi sumusunod sa kanyang isip. Para siyang isang manonood sa sarili niyang bangungot. Isang lalaking nakauniporme ang magalang, ngunit matatag na lumapit sa kanya. Ma'am, kailangan po namin kayong makausap. Dito lang po tayo sa loob ng opisina. Hindi siya tumutol. Nagpatianod na lang siya. Habang naglalakad sila, ang bawat hakbang ay tila isang milya. Ang mga bulungan ng mga bisita ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Siya ang may gawa. Nakita ko? Nagpalit sila ng kopita. Bakit niya gagawin yon? Ang opisina ng hacienda ay maliit at malamig. Pinaupo siya sa isang simpleng upuan sa harap ng isang lamesa. 2 pulis ang nasa harapan niya, may hawak na notebook at ballpen. Ang puting bestida niya ay tila hindi bagay sa lugar na yon. Isang mantsa ng pangarap sa isang kwarto ng malupit na katotohanan. Mrs. Alcaraz, simula ng isang investigador. Ang apelyido ay tumusok sa kanyang puso na parang isang kutsilyo. Maaari niyo po bang ikwento ang eksaktong nangyari? Sumagot si Sinagtala, ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa ibang tao. Isang boses na walang emosyon, mekanikal. Nag-toast kami, uminom siya, tapos bumagsak siya. May iba pa po ba kayong napansin? Kahit anong kakaiba? Umiling siya. Ang isip niya ay blangko. Ang tanging nakikita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Yaya Ginhawa. Ngunit hindi niya iyon maaaring sabihin. Hindi pa. Hindi hanggat hindi niya naiintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sinasabi. Hindi ko alam. Ang mga tanong ay nagpatuloy, ngunit ang kanyang mga sagot ay nanatiling pareho. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat segundo. Nilalamon ng bigat ng kanyang trahe de boda at ng sitwasyong hindi niya maintindihan. Nang biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, nakasuot ng formal na barong at may dalang aura ng awtoridad at kahinahunan. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Isang mukha mula sa kanyang nakaraan. Ako si Attorney Bantayog Salcedo, sabi niya sa mga pulis. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Ako ang abogado ni Miss Sinagtala Cruz. Mula ngayon, lahat ng tanong ay dadaan muna sa akin. Napatingin ang mga pulis sa isa't isa. Pagkatapos ay tumango. Lumapit si Bantayog kay Sinagtala. Lumuhod ito sa harap niya para magpantay ang kanilang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi mapanghusga. Puno ito ng pag-aalala. Yog. Bulong niya sa wakas. Binabanggit ang palayaw ng matagal na nilang kaibigan ng pamilya. Ako to, Tala. Malumanay niyang sabi. Inabutan siya nito ng isang baso ng tubig. Nanginginig niyang kinuha yon. Huminga ka ng malalim. Andito na ako. Hindi ka nag-iisa. Sa mga salitang yon, ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang emosyon ay nagsimulang gumuho. Isang luha ang pumatak, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang tahimik na pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi. Magalang na kinausap ni Bantayog ang mga pulis. Tiniyak na tapos na ang questioning sa gabing iyon. Pagkatapos, binalingan niya ulit si Sinagtala. Kailangan na nating umalis dito, Tala, sabi niya. Tinulungan niya siyang tumayo. Ang bawat galaw ay isang pagsubok. Ang kanyang damit pangkasal ay tila kumakapit sa sahig. Habang inaalalayan siya ni Bantayog palabas, dumaan sila sa reception hall na ngayon ay halos wala ng tao, maliban sa mga investigador na kumukuha ng ebidensya, ang mga palamuti, ang mga bulaklak, ang cake na hindi pa nagagalaw. Lahat ay mga paalala ng isang buhay na hindi na mangyayari. Ang dating paraiso ay isa na ngayong crime scene. Nang makarating sila sa isang mas tahimik na bahagi ng hacienda, huminto sila. Ang tunog na lang ng mga kuliglig at ang malayong sirena ang maririnig. Tinitigan ni Bantayog si Sinagtala.
Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng malasakit. Hinawakan niya ang balikat nito, isang marahang pagdampi na nagbibigay ng lakas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga tanong na hindi masabi. At sa wakas, nagsalita si Bantayog. Binibigkas ang tanong na umiikot sa isip ng lahat. Ang tanong na siyang magiging simula ng lahat. Sinagtala, sabi niya sa mahinang boses. Mayroon ka bang kahit katiting na ideya kung bakit niya ito gagawin sa'yo? Ang tanong ni Bantayog ay umalingaw-ngaw sa isip ni Sinagtala habang binabagtas nila ang daan palayo sa Hacienda Milagros sa Kapasi. Mayroon ka bang kahit katiting na ideya kung bakit niya ito gagawin sa'yo? Isang tanong na may simpleng sagot sana, wala. Ngunit habang nakaupo siya ngayon sa kanyang silid, sa bahay kung saan siya lumaki, ang sagot ay hindi na ganoon kasimple. Ang kanyang marangyang trahe de boda ay nakasabit pa rin sa kanyang katawan, ngayon ay lukot, at tila isang multo ng mga sirang pangarap. Sa labas ng kanyang pinto, naririnig niya ang mahihinang hikbi ng kanyang ina at ang mga pampalubag loob na salita ni Yaya Ginhawa. Ngunit dito sa loob, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na tanong ni Bantayog. Bakit? Isinara niya ang kanyang mga mata at sa dilim, ang mga alaala ay nagsimulang mag-unahan, parang mga piraso ng isang puzzle na ngayon lang niya nakita ang tunay na larawan. Hindi sila dumating bilang isang malaking revelasyon, kundi bilang maliliit na pahiwatig, mga pulang bandila na sadya niyang iwinagayway palayo. Ang unang alaala. Isang gabi, halos 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa sala sila, nanonood ng pelikula, nang biglang tumunog ang telepono ni Rajahid. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, isang mabilis na pag-igting ng kanyang panga. Mabilis itong tumayo at lumabas sa hardin para sagutin ang tawag. Nang bumalik ito, ang ngiti niya ay pilit. "Sino yon, mahal?" tanong niya. "Wala, trabaho lang." Mabilis nitong sagot, sabay halik sa kanyang noo. "Alam mo na, mga kliyenteng makukulit, huwag mo nang isipin." At hindi na nga niya inisip. Pinaniwalaan niya ito. Pinaniwalaan niya na lahat ng pagod at stress nito ay para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang alaalang yon ay bumalik na may kasamang panunumbat. Ang kanyang mga pabulong na pakikipag-usap, ang pagtalikod nito sa kanya habang may kausap sa telepono. Ilang beses niya iyong nakita? 5? 10? At sa bawat pagkakataon, pinili niyang maniwala sa kanyang mga paliwanag. Sumunod ang isa pang alaala, mas malinaw, mas matalas. Nasa loob sila ng kotse, pauwi mula sa isang dinner date. Umilaw ang screen ng cellphone ni Rashahid na nasa dashboard. Isang mensahe. At sa isang saglit bago niya ito mabilis na itinago, nabasa ni Sinagtala ang pangalan, Liab. Isang kakaibang pangalan. "Sino si Liab?" tanong niya. Sinubukang gawing natural ang kanyang tono. Tumawa si Rajahid. Isang tawang ngayon ay naririnig niya bilang peke. "Ah, yun ba? Isa sa mga supplier para sa isang proyekto. Napaka-demanding. Huwag mo nang pansinin, mahal. Mas maganda ka pa sa apoy." Hinalikan na naman siya nito, at ang kanyang mga pagdududa ay nalunod sa tamis ng sandaling iyon. Isang pangalan lang naman, isang kliyente. Ano ang dapat ikabahala? At ang pera. Ang usapan tungkol sa pera. O mas tamang sabihin, ang kawalan ng usapan tungkol doon. Sa tuwing sinusubukan niyang magtanong tungkol sa kanilang mga ipon o sa mga investment nito, palagi siyang sinasagot ni Rajahid ng mga pangako. "Huwag mong problemahin ang pera. Mahal, ako ang bahala. Ang kailangan mo lang gawin ay maging maganda at planuhin ang kasal na pinapangarap mo." Ipinangako nito sa kanya ang isang bahay sa Batangas, mga biyahe sa Europa, isang buhay na walang alalahanin. Ipininta nito ang isang napakagandang larawan at siya,
sa kanyang pagiging bulag sa pag-ibig, ay pumasok sa larawang yon ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya kailanman hinanap ang mga detalye. Hindi niya kailanman kinuwestiyon kung saan magmumula ang lahat ng iyon. Nagmumulto ngayon sa kanya ang kanyang katangahan. Idinilat ni Sinagtala ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay hindi na ang masayang bride mula kaninang umaga. Ang kanyang mukha ay nababalot ng luha. Ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, isang bagong emosyon ang nagsisimulang umusbong mula sa mga guho ng kanyang puso. Hindi na ito sakit. Hindi na ito kalituhan. Ito ay galit. Isang malamig, nagniningas na galit. Galit kay Rajahid sa kanyang panluloko. Galit sa babaeng nagngangalang Liab. At higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging bulag. Dahil sa pagwawalang bahala sa sarili niyang kutob. Dahil sa pagpayag na maging isang tau-tauhan sa isang perpektong kasinungalingan. Tumulo ang huling patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Ngunit iba na ang dahilan nito. Hindi na ito luha ng pighati, kundi luha ng desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinubad niya ang mabigat na trahe de boda. Bawat kilos ay may kasamang determinasyon. Itinapon niya ito sa isang sulok na para bang ito ay isang basahan. Naglakad siya patungo sa kanyang aparador at kumuha ni Hua ng isang simpleng itim na damit. Habang nagsusuot, tinitigan niya muli ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na isang biktima. Nakita niya ang isang mandirigma. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng lumbay, ay nag-aalab na ngayon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay matatag na ngayon. Hinanap niya ang numero ni Bantayog Salcedo at pinindot ang call button. Sinagot ito sa unang ring. "Tala, ayos ka lang ba?" Huminga ng malalim si Sinagtala. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Walang bahid ng anumang panginginig. "Bantayog," sabi niya, "gusto kong malaman ang lahat. Bawat sikreto, bawat kasinungalingan." Huminto siya sandali. Hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na mga salita na manatili sa hangin. "At gusto kong magbayad sila sa ginawa nila sa akin." Crash! Ang tunog ng nababasag na kristal ay pumuno sa penthouse unit na tinatanaw ang kumikinang na skyline ng Makati. Ang mamahaling champagne na dapat sanay para sa selebrasyon ay dumaloy na parang dugo sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Si Liab del Fuego ay nakatayo sa gitna ng kanyang sala. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pigil na galit. Ang kanyang pulang-pula na sutlang bestida ay tila sumasabay sa ninga sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa malaking flat-screen TV. Sa screen, paulit-ulit na ipinapalabas ang eksena. Ang pagbagsak ni Rajahid, ang kaguluhan sa Hacienda Milagros, at ang mukha ni Sinagtala na puno ng pagkabigla. "Tanga!" Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay may halong lason. Isang simpleng plano, pumalpak pa. Napakatanga. Ilang buwan niyang pinag-isipan ang bawat detalye. Siya ang pumili ng lason. Isang uri na mabilis ang epekto, ngunit mahirap matrace para magmukhang atake sa puso. Siya ang nag-utos kay Rajahid kung kailan at paano ito ilalagay sa inumin. Siya ang naghanda ng mga pekeng dokumento para sa life insurance ni Sinagtala na nakapangalan kay Rajahid na siyang magiging daan nila palabas sa kumunoy ng utang. Ang lahat ay dapat sanay perpekto. Pagkatapos ng kasal, si Sinagtala ay magiging isang malungkot na byuda at si Rajahid, pagkatapos ng isang disenteng panahon ng pagluluksa, ay tatakbo pabalik sa kanya, dala ang milyon-milyong piso. At sila, sa wakas, ay makakatakas mula sa mga taong naghahabol sa kanila dahil sa utang sa sugal. Pero ang tangang si Rajahid ang siyang uminom ng lason. Ang tangang si Sinagtala ay buhay pa. At ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay gumuho sa isang iglap. Naglakad siya pabalik-balik sa kanyang sala
parang isang ahas na nakakulong sa hawla. Ang kanyang isip ay tumatakbo nang mas mabilis pa sa kanyang mga hakbang. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanya, ngunit mabilis niya itong sinupil. Ang takot ay para sa mga mahihina, at si Liab del Fuego ay hindi mahina. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng numero na alam niyang nasa police custody na ngayon. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot, nanginginig at puno ng takot. Liab? Rajahid, sabi ni Liab. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Walang bakas ng pag-aalala, tanging purong pagbabanta. Isang tanong, isang sagot. Nagsalita ka na ba? Hindi pa. Pero Liab, anong gagawin natin? Si Sinagtala, paano nangyari ka to? Huwag mong banggitin ang pangalan ng babaeng yan sa akin. Sigaw ni Liab. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang sarili. Makinig ka. At makinig kang mabuti, Raj. Mananatili kang tikom ang bibig. Wala kang alam. Wala kang nakita. Kung may magtanong, sabihin mo na food poison ka. Naiintindihan mo? Pero paano kung malaman nila? Walang paano kung. Putol ni Liab. Ako ang bahala sa labas. Ang tanging trabaho mo ay manahimik. Dahil kapag nagsalita ka, Rajahid, hindi lang pulis ang magiging problema mo. Tandaan mo kung kanino ka may utang. Tandaan mo kung ano ang kaya nilang gawin. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang nanginginig na pagsang-ayon. Oo, Liab. Naiintindihan ko. Mabuti. Ibinaba niya ang telepono nang walang paalam. Si Rajahid ay isang problema na kailangan niyang ayusin mamaya. Sa ngayon, ang kanyang target ay iba. Umupo siya sa kanyang puting leather na sofa, kinuha ang kanyang tablet, at binuksan ang social media profile ni Sinagtala Cruz. Daan-daang litrato ang bumungad sa kanya. Mga litrato ng masayang pamilya, mga kaibigang nakangiti, mga tagumpay sa kanyang event planning business, isang perpektong buhay. Isang buhay na dapat ay sa kanya. Isang-isang ngiti, puno ng inggit at puot, ang gumuhit sa mga labi ni Liab. Ang bawat larawan ay tila isang insulto sa kanyang sariling pinagdaanan. Lumaki si Liab na walang-wala. Pinagkaitan ng lahat ng luho na ipinanganak kay Sinagtala. Lahat ng mayroon siya ngayon ay pinaghirapan niya gamit ang kanyang talino, ang kanyang ganda, at ang kanyang kakayahang manipulahin ang mga tao. At hindi niya hahayaan na ang isang prinsesa na tulad ni Sinagtala ang sisira sa lahat ng iyon. Kung hindi niya makukuha ang pera, sisirain niya ang pangalan. Kung hindi niya kayang patayin ang katawan, papatayin niya ang reputasyon. Mayroon siyang alas. Sa mundo ng social media, ang katotohanan ay kung ano ang sinasabi ng nakararami. At madaling manipulahin ang isip ng nakararami. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact hanggang sa mahanap niya ang isang partikular na pangalan. Isang reporter na kilala sa paglalathala ng anumang kwento. Basta't tama ang bayad. Hello, may ibibigay akong scoop sa'yo. Simula ni Liab. Ang kanyang boses ay matamis na ngayon na para bang pulot. Tungkol sa bride sa Hacienda Milagros, may mga bagay na hindi alam ng publiko tungkol sa kanya. Alam mo ba na may pagkaselosa at possessive ang babaeng yan? At may malaking life insurance policy ang asawa niya. Interesting, di ba? Habang nagsasalita siya, nakatingin siya sa larawan ni Sinagtala sa screen. Nakangiti. Walang kamalay-malay. Pinatay ni Liab ang tawag pagkatapos ibigay ang lahat ng impormasyon. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba. Ang plano ay hindi nasira. Nagbago lang ito ng anyo. Ang laro ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito sa isang bagong level. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay kalmado na. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may bagong determinasyon. Isang malamig
at mapanlinlang na determinasyon. Akala mo tapos na si Nagtala. Bulong niya sa hangin. Nagsisimula pa lang ang tunay na impyerno mo. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Sinagtala. Ang bahay ng kanyang mga magulang, na dati ay isang kanlungan ng kapayapaan, ay naging isang kulungan. Hindi siya makalabas, hindi dahil sa pinagbabawalan siya, kundi dahil sa takot. Ang unang hagupit ng bagyo ay dumating sa anyo ng isang article mula sa isang kilalang online tabloid. Ang headline, na nakalimbag sa malalaki at mapang-akusang mga titik, ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Gabi ng tragedya o gabi ng kasakiman, misteryo sa kasal ng isang event planner, lumalalim. Nanginginig ang mga kamay ni Sinagtala habang binabasa ang bawat salita sa kanyang cellphone. Ang artikulo ay hindi direktang nag-aakusa, ngunit ang lason ay nasa pagitan ng mga linya. Binanggit nito ang mga source na malapit sa pamilya na nagsasabing si Sinagtala raw ay may pagka-possessive at madalas magselos. Ipinahiwatig nito na may malaking insurance policy, si Rajahid. Ang bawat pangungusap ay isang batong ipinupukol sa kanya. Kahit walang pangalan na binabanggit, huwag mo nang basahin yan, anak. Pakiusap ng kanyang inang si Luwalhati na nakaupo sa tabi niya sa sofa. Ang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit hindi niya mapigilan. Nag-scroll siya pababa sa comment section, isang desisyon na agad niyang pinagsisihan. Obvious naman na siya ang may gawa. Palit kopita move? Classic yan sa mga pelikula. Kawawang lalaki. Akala niya fairy tale? Yun pala horror story. For sure pera ang habol. Baka mayaman yung lalaki. Gold digger in a wedding dress. Itong mga babae talaga ngayon, gagawin ang lahat para sa pera. Ang bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sila, na walang alam sa kanyang sakit, sa kanyang pagtataksil, ay hinuhusgahan siya na parang sila ang nakakaalam ng buong kwento. Paano? Paano nangyaring siya, ang biktima, ang nagmukhang kontrabida? Ito ang tinatawag na character assassination. Tala, sabi ng isang boses na nagpatahimik sa lahat. Napaangat ang tingin ni Sinagtala at nakita si Bantayog Salcedo na nakatayo sa may pintuan ng sala. May dala itong 2 paper bag na amoy pa lang ay alam na niyang pagkain. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, nagawa pa rin nitong magdala ng kaunting normalidad sa kanilang tahanan. Yog! Sabi niya. Ang kanyang boses ay paos. Sinabi ko na sayong huwag kang magbabasa ng mga yan, sabi ni Bantayog habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Ang kanyang tono ay hindi na ninermon, kundi puno ng pag-unawa. Ito ang unang hakbang nila. Sirain ang kredibilidad mo sa mata ng publiko para kapag nagsimula na ang kaso, may duda na agad sa'yo ang mga tao. Pero hindi ito totoo. Mahinang sagot ni Sinagtala. Paano nila nagagawa ito? Pera. Impluwensya. May nagpapakalat ng mga kasinungalingang ito at ang trabaho natin ay hanapin kung sino at bakit. Paliwanag ni Bantayog habang inaayos ang mga lalagyan ng pagkain. Pero bago yon, kailangan mo munang kumain. Hindi ka pwedeng lumaban ng walang lakas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 araw, nakaramdam si Sinagtala ng kaunting gutom. Umupo sila sa hapagkainan, siya, si Bantayog, at ang kanyang ina. Ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng kanilang mga kubyertos. Ang simpleng pagkain na dinala ni Bantayog ay tila isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Pagkatapos kumain, iniwan sila ng kanyang ina para makapag-usap. Inilatag ni Bantayog ang ilang mga dokumento sa mesa. May nahanap ang team ko, simula niya. Si Rajahid ay may malaking utang sa iba't ibang kasino at mayroon ding mga loan mula sa mga hindi gaanong legal na kumpanya. Mukhang desperado na siyang magkapera. Tinitigan ni Sinagtala ang mga numero sa papel, mga halagang hindi niya sukat akalain. Ito ba ang lalaking pinangakuan siya
ng magandang kinabukasan. At may isa pa, pagpapatuloy ni Bantayog, itinuturo ang isang pangalan sa isang dokumento. Lahat ng mga transaksyon na ito, konektado sa isang holding company na pag-aari ng isang tao, isang babae. Itinulak ni Bantayog ang papel palapit sa kanya. Liab del Fuego, ang pangalan. Ang pangalan mula sa cellphone ni Rajahid. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang babaeng supplier ay ang utak sa likod ng lahat. Siya, bulong ni Sinagtala. Ang galit ay muling nag-init sa kanyang mga ugat. Siya ang nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Tumango si Bantayog. Malamang. Pero sa ngayon, wala pa tayong direktang ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa tangkang pagpatay. Ang kailangan natin ay patunay. Sa mga sumunod na oras, naging war room ang kanilang dining area. Tinalakay nila ang bawat anggulo, bawat posibleng ebidensya. Ang presensya ni Bantayog ay nagbigay kay Sinagtala ng pag-asa. Ang kanyang kahinahunan ay nakakahawa. Sa tabi niya, pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Gabi na nang magpaalam si Bantayog. Habang nag-aayos si Sinagtala ng mga pinag-usapan nila, biglang umilaw ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Isang litrato ni Rajahid at ng isang babae. Isang babaeng maganda, mapula ang labi, at may matalim na tingin. Si Liab. Magkayakap sila ng mahigpit sa litrato. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng lihim na kanilang pinagsasaluhan. At sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Isang mensaheng direktang tumusok sa pinakamasakit na parte ng kanyang puso. Ito ba ang pinaglalaban mo? Nabitawan ni Sinagtala ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa sahig, ngunit hindi niya narinig ang tunog. Ang tanging naririnig niya ay ang pagsabog ng kanyang puso sa 1,000,000 piraso. Ang katotohanan, sa pinakamasakit nitong anyo, ay nasa harap na niya. Ang larawan, ang mensahe, ang lason ay hindi lamang nasa kopita. Nasa bawat kasinungalingan pala na ipinainom sa kanya ni Rajahid sa loob ng mahigit 1 taon. Si Sinagtala ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Ang cellphone ay nakapatong sa kanyang kandungan. Ang screen ay madilim na ngunit ang imahe ni Rajahid at Liab ay nakaukit na sa kanyang isipan. Hindi na siya umiiyak. Ang sakit ay napalitan ng isang manhid at malamig na pakiramdam. Ang katotohanan ay hindi na isang multo na humahabol sa kanya. Isa na itong halimaw na kaharap na niya. At sa harap ng halimaw na ito, isa lang ang kanyang nararamdaman. Ang pangangailangang lumaban. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang lumitaw ng napakalinaw. Ang nag-aalalang mukha ni Yaya Ginhawa sa kasal, ang pabulong nitong babala. Mag-ingat ka sa iinumin mo, anak. Iyon ang simula. Iyon ang sinulid. At kailangan niya itong hilahin. Tumayo si Sinagtala at lumabas ng kanyang kwarto. Naabutan niya si Yaya Ginhawa sa kusina. Nagtitimpla ng tsa. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng buong mundo. Yaya, tawag ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Lumingon si Yaya, at nang makita nito si Sinagtala, isang alon ng pagkakasala at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Anak, gising ka pa pala. Gusto mo ba ng tsaa? Umiling si Sinagtala at dahan-dahang lumapit. Hinawakan niya ang magaspang ngunit maalagang mga kamay ng matanda. Yaya, kailangan po nating mag-usap. Tila alam na ni Yaya Ginhawa kung ano ang pag-uusapan. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Tungkol saan, anak? Tungkol po sa kasal, sabi ni Sinagtala. Tinititigan ang matanda ng diretso sa mata. Kailangan ko pong malaman. Ano po ang narinig ninyo? Bakit niyo po ako binigyan ng babala? Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Yaya ay bumuhos na. Patawarin mo ako, anak.
Patawarin mo ako. Wala po kayong kasalanan, Yaya. Iniligtas niyo po ang buhay ko. Giit ni Sinagtala. Pero para malaban ko ito, kailangan ko ng katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Please, Yaya. Umupo sila sa maliit na upuan sa kusina. Sa simula, nanginginig ang boses ni Yaya Ginhawa, halos hindi maintindihan. Ngunit habang hinihimas ni Sinagtala ang kanyang likod, dahan-dahan itong nagsimulang magkwento. Bago magsimula ang seremonya, nagpunta ako sa study room ng hasyenda para kunin ang abaniko ng mami mo. Simula ni Yaya, ang kanyang tingin ay nasa malayo. Narinig ko si Sir Rajahid sa loob. May kausap sa telepono. Akala ko, isa lang sa mga bisita, kaya hindi ko pinansin. Huminga siya ng malalim. Pero narinig ko ang pangalan mo. At narinig ko ang pangalan ng babaeng yon. Si Liab. Galit na galit si Sir Rajahid. Sabi niya, "Oo na, gagawin ko na. Siguraduhin mo lang na effective yan." Tapos narinig ko ang sinabi niya na nagpatayo ng lahat ng balahibo ko. Tumingin si Yaya Ginhawa kay Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinabi niya, "Isang pampatulog na may mataas na dosage sa champagne. Sapat na para magmukhang atake sa puso. Walang makakaalam." Ang hangin ay tila nawala sa baga ni Sinagtala. Ang mga salita, pampatulog, mataas na dosage, atake sa puso, ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ang bawat salita ay isang martilyo na dumudurog sa anumang natitirang pag-asa na baka nagkamali lang siya. "Anak, natakot ako." Pagpapatuloy ni Yaya habang humihikbi. "Hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong sumigaw. Pero sino ang maniniwala sa isang katulong na tulad ko laban sa isang groom na mukhang perpekto? Ang tanging naisip ko ay ang babalaan ka sa paraan na hindi nila mapapansin. Patawarin mo ako kung hindi iyon sapat." Hindi na nagsalita si Sinagtala. Tumayo siya. Niyakap ng mahigpit ang nanginginig na katawan ng kanyang yaya. Naramdaman niya ang takot nito, ang bigat na dinala nito, mag-isa sa loob ng ilang araw. "Shh, Yaya. Tama na po," bulong niya. "Ang ginawa niyo po ay higit pa sa sapat. Iniligtas niyo po ako." Humiwalay siya sa yakap at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng matanda. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan sa puso ni Sinagtala ay nawala. Napalitan ito ng isang matibay at hindi matitinag na determinasyon. Ang testimonya ni Yaya Ginhawa ay hindi lamang isang kwento. Ito ang kanilang sandata. Ito ang katotohanang wawasak sa lahat ng kasinungalingan. "Hindi na po kayo dapat matakot, Yaya," sabi ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. "Ako na po ang bahala. Poprotektahan ko kayo." Habang sinasabi niya ang mga salitang yon, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa sala. Sinundan ng boses ni Bantayog. "Tala, may dala akong update." Nagkatinginan si Sinagtala at si Yaya. Pumasok si Bantayog sa kusina. Ang mukha ay seryoso. May hawak na folder, ngunit natigilan siya nang makita ang namumugtong mga mata ng dalawang babae. "Anong nangyari? Ayos lang ba kayo?" Tumayo ng tuwid si Sinagtala. Hinarap ang kanyang abogado. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng sakit, ay nag-aalab na ngayon sa apoy ng isang bagong natuklasang lakas. "Bantayog," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. "Mayroon na tayong testigo. Ang impormasyon ay dumating sa kanya tulad ng isang malamig na agos ng tubig, mabilis at hindi mapipigilan." Isang tawag mula sa kanyang abogado. Isang maikling mensahe na naglalaman ng 3 salitang nagpaigting sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. May testigo na sila. Hindi sinabi kung sino, ngunit hindi na kailangan. Alam na alam ni Liab. Ang matandang katulong. Ang asungot na palaging nakabuntot kay Sinagtala na parang anino. Siya lang ang posibleng nakarinig.
Siya lang ang posibleng nakakita. Hindi nagpanik si Liab. Ang panik ay para sa mga baguhan. Sa halip, isang nakakakilabot na kahinahunan ang bumalot sa kanya. Kung nagbago ang sitwasyon, kailangan din niyang baguhin ang kanyang estratehiya. Kung gusto nilang maglaro, ibibigay niya sa kanila ang isang laro na hinding-hindi nila malilimutan. Kinuha niya ang kanyang burner phone, isang teleponong walang pangalan at walang bakas, at tinawagan ng isang numero mula sa kanyang memorya. "May ipapahanap ako sa'yo," sabi niya sa boses sa kabilang linya. Walang anumang pag-aalinlangan. Ang katulong sa bahay ng mga krus. Alamin mo ang bawat galaw niya. At pagkatapos, bigyan mo siya ng isang maliit na paalala. Isang bagay na hindi niya malilimutan. Walang pisikalan. Gusto kong sa isip siya wasakin. Pagkatapos ng tawag, nagbihis si Liab. Itim na stiletto, isang pormadong itim na bestida, at madilim na salamin. Ang kanyang destinasyon, ang city jail. Oras na para bisitahin ang kanyang alagang daga. Ang amoy ng kulungan ay isang halo ng pawis, disinfectant, at kawalan ng pag-asa. Isang malaking kaibahan sa kanyang penthouse na amoy lavender at tagumpay. Ngunit hindi natinag si Liab. Naglakad siya sa pasilyo na para bang pag-aari niya ang lugar. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sementadong sahig. Nakakita niya si Rajahid sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang dating makisig at aroganteng lalaki ay isa na ngayong anino ng kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay magulo. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng isang pangit na kulay kahel na jumpsuit. Mukha siyang miserable. Good, isip ni Liab. Umupo siya, inilagay ang telepono sa kanyang tainga, at ngumiti ng matamis. "Kamusta ka na, mahal?" "Liab." Bulong ni Rajahid. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Kailangan mo akong ilabas dito. Hindi ko na kaya." "Shhh!" Malamig na sabi ni Liab. "Magtiwala ka lang sa akin. Ginagawa ko na ang lahat. Malapit na. Pero kailangan kong malaman, may sinasabi ka ba sa kanila?" Umiling si Rajahid. "Wala. Sinabi ko sa'yong wala. Pero Liab, nagtatanong na sila tungkol sa'yo. Tungkol sa kumpanya mo. Paano kung..." Ang matamis na ngiti ni Liab ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng isang malamig na tingin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa salamin. "Paano kung ano, Rajahid? Paano kung magsimula kang magsalita? Akala mo ba, yang mga pulis ang pinakamatinding problema mo?" Napalunok si Rajahid. "Hindi, pero huwag mong kalimutan, Raj." Pagpapatuloy ni Liab, ang kanyang boses ay isa ng mapanganib na bulong. "Pareho tayong may utang. At alam mo na, ang mga taong yon ay hindi nagpapadala ng abogado. Nagpapadala sila ng mga taong hindi nagtatanong. Kung sa tingin mo, nakakatakot dito sa loob, subukan mong isipin kung anong gagawin nila sa'yo sa labas. O baka naman sa pamilya mo." Ang banta ay tumama sa target. Nakita ni Liab ang takot na gumuhit sa mukha ni Rajahid. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot sa kulungan. "Ako ang tanging pag-asa mo, Raj," sabi niya. Ibinabalik ang kanyang matamis na tono. "Ako lang ang makakapaglabas sa'yo dito. Kaya ang kailangan mo lang gawin ay umupo dyan, magmukhang kaawa-awa at manahimik. Hayaan mong ako ang maglaro ng laro sa labas. Maliwanag?" Walang lakas na tumango si Rajahid. Isa na siyang basag na laruan. "Good boy," sabi ni Liab bago tumayo at maglakad palayo nang hindi na muling lumilingon. Habang pauwi, alam ni Liab na ang kanyang banta kay Rajahid ay isang pansamantalang solusyon lamang. Si Rajahid ay mahina. Isang maling galaw lang at bibigay ito at ang katulong. Ang testimonya nito ay isang bombang naghihintay na sumabog. Hindi sapat ang pananakot. Hindi sapat ang pagmamanipula sa media.
Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang gawin ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na hindi legal, hindi moral, ngunit napaka-epektibo. Kailangan niyang atakihin si Sinagtala hindi bilang isang akusado, kundi bilang isang babae. Kailangan niyang hanapin ang kahinaan nito, ang pinakamasakit na parte ng kanyang pagkatao, at doon niya ibabaon ang kanyang huling, pinakamalatalim na punyal. Nang makarating siya sa kanyang unit, isang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakatuso at napakawalang hiya, na kahit siya ay napangiti sa sarili niyang kademonyohan. Isang huling alas, isang alas na sisira kay Sinagtala sa paraang hindi na ito makakabangon pa. Sa gitna ng kanyang pagpaplano, tumunog ang kanyang burner phone. Sinagot niya ito. "Tapos na," sabi ng boses sa kabilang linya. "Ang paalala, naipadala na." "Magaling," sagot ni Liab. "Ano ang ginawa niyo?" "Simple lang. May iniwan kaming manika sa kwarto niya. Medyo sinira lang namin ng kaunti. Putol ang ulo." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Liab. Perpekto. Ibinaba niya ang telepono at humigop mula sa kanyang baso ng alak. Ang laro ay nagiging mas interesante. Ang manika na may putol na ulo. Iyon ang tumambad kay Yaya Ginhawa sa kanyang kwarto, isang malinaw at nakakakilabot na mensahe. Ang takot na idinulot nito ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa buong kabahayan. Pagkatapos noon, agad na kumilos si Bantayog. Nag-hire siya ng security para sa kanilang bahay at tiniyak na si Yaya Ginhawa ay palaging may kasama. Ngunit ang takot ay hindi nababantayan ng security guard. Ito ay isang anino na naninirahan sa isipan. Sa loob ng halos isang linggo, ang hangin sa bahay ay mabigat. Ang bawat isa ay naglalakad ng may pag-iingat. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagdudulot ng kaba. Si Sinagtala, kahit pinipilit maging matatag para sa kanyang ina at para kay Yaya, ay ramdam na ramdam ang pagod. Hindi lang pisikal na pagod, kundi pagod sa kaluluwa. Tila isang walang katapusang gabi ang kanyang nararadatan. Puno ng mga multo ng nakaraan at mga banta ng hinaharap. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aaral ng mga dokumentong ibinigay ni Bantayog, bigla itong tumawag. "Tala," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado gaya ng dati. "Bitawan mo muna yan. Magbihis ka. May pupuntahan tayo." "Saan? May bago na bang balita sa kaso?" tanong niya. Handa nang bumalik sa war mode. "Wala," sagot ni Bantayog. "At eksakto yun ang dahilan. Kailangan mong huminga. Magtiwala ka sa akin. Susunduin kita in 30 minutes. Bago pa man siya makatanggi, ibinaba na nito ang telepono. May pag-aalinlangan, sumunod si Sinagtala. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida at hinayaan na lang na nakalugay ang kanyang buhok. Nang dumating si Bantayog, wala itong dalang folder o anumang papel. Isang maliit na ngiti lang ang dala nito. "Saan ba talaga tayo pupunta, Yog?" tanong niya habang nasa loob na sila ng kotse. "Basta," sabi lang nito, at pinaandar na ang sasakyan. Ang biyahe ay tahimik. Ngunit hindi ito isang hindi komportableng katahimikan. Sa halip, ito ay isang katahimikan na nagbibigay ng espasyo para huminga. Pinanood ni Sinagtala ang mga gusali at puno na kanilang nadadaanan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, naramdaman niyang bahagyang gumaan ng bigat sa kanyang dibdib. Huminto sila sa harap ng isang maliit na cafe na nakatago sa isang tahimik na kalye sa Tagaytay. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay nakasulat sa magandang calligraphy, "Dapit Hapon Cafe." Ang lugar ay may malalaking bintanang salamin na nakaharap sa lawa ng Taal at sa bulkan. Ang papalubog na araw ay nagpipinta sa kalangitan ng kulay kahel, rosas at lila. "Wow!" bulong ni Sinagtala.
Ngumiti si Bantayog. Dito ako pumupunta kapag kailangan kong mag-isip o kapag kailangan kong huwag mag-isip. Pumasok sila at umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang amoy ng kapeng bagong giling at ang malamyos na acoustic music mula sa speaker ay agad na nagdulot ng pakiramdam ng kapayapaan. Nag-order sila ng kape at cake. Sa simula, pinanood lang nila ang paglubog ng araw. Hinahayaan ang kagandahan ng kalikasan. Nahugasan ang kanilang mga alalahanin. Bakit ka naging abogado, Yog? Biglang tanong ni Sinagtala. Binabasag ang katahimikan. Napatingin si Bantayog sa kanya. Bahagyang nagulat sa tanong. Humigop ito ng kape bago sumagot. Ang tatay ko, alam mo naman, hukom siya. Akala ng lahat, gusto ko lang sundan ang yapak niya. Pero ang totoo, iba ang dahilan. Tumingin ito sa malayo, sa lawa. Nung bata ako, may kapitbahay kami. Isang matandang babae na mag-isang naninirahan. Mabait siya, palaging nagbibigay ng candy. Isang araw, dumating ang isang malaking kumpanya, inaangkin ang lupa niya, may dalang mga pekeng dokumento, walang kalaban-laban yung matanda. Nakita ko siyang umiiyak sa harap ng bahay niya habang ginigiba ito. Doon, nangako ako sa sarili ko. Na balang araw, ako ang tatayo para sa mga taong tulad niya. Ako ang magiging boses nila. Tinitigan ni Sinagtala si Bantayog. Ang lalaking kaharap niya ay hindi lang isang magaling na abogado. Isa siyang lalaking may puso, may prinsipyo, isang malaking kaibahan sa lalaking halos pumatay sa kanya. Ikaw, sabi ni Bantayog, ibinabalik ang tingin sa kanya. Ikaw naman ang magkwento. Bukod sa pagiging pinakamagaling na event planner sa buong Maynila, ano ang pangarap ng isang Sinagtala Cruz? Sa unang pagkakataon, ngumiti si Sinagtala. Isang tunay, hindi pilit na ngiti. Nagkwento siya. Tungkol sa kanyang pangarap na magkaroon ng sariling flower farm. Tungkol sa kanyang pagkahilig sa pagbe-bake. Mga simpleng bagay, mga bagay na nakalimutan na niya dahil sa gulo. Habang nag-uusap sila, nawala ang relasyon nila bilang abogado at kliyente. Sila ay naging dalawang tao lang, dalawang kaluluwa na naghahanap ng kanlungan sa gitna ng unos. Ang tawa ni Sinagtala na matagal nang nawala ay muling umalingaw-ngaw sa loob ng cafe. Nang sabay silang umabot para sa huling piraso ng cake, ang kanilang mga daliri ay nagdikit. Isang saglit lang. Ngunit ang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila ay sapat na para mapatigil sila pareho. Nagkatinginan sila at sa mga mata ni Bantayog, may nakita si Sinagtala na higit pa sa professional na pag-aalala. May nakita siyang kislap. Biglang tumunog ang telepono ni Bantayog. Ang ringtone ay marahas na pumutol. Sa mahikang bumabalot sa kanila, kinuha niya ito at nakita ni Sinagtala ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang kalmadong ekspresyon ay nawala, napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. Bantayog, anong problema? Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay seryoso na ngayon. May press conference si Liab, sabi niya. Ang kanyang boses ay may bigat. Ngayon din. Ang biyahe pabalik mula sa Tagaytay ay kabaligtaran ng pagpunta nila. Ang payapang katahimikan ay napalitan ng isang mabigat at nagbabantang tensyon. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pag-type ni Bantayog sa kanyang cellphone. Malamang ay nakikipag-ugnayan sa kanyang team at ang malakas na pagkabog ng puso ni Sinagtala. Press conference. Ang dalawang salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Ano ang sasabihin ni Liab? Anong kasinungalingan na naman ang kanyang ipapakalat sa buong mundo? Ang kaunting kapayapaan na naramdaman niya sa Dapit Hapon Cafe ay tila isang malayong alaala na lamang, isang kandilang hinipan ng isang malakas na hangin. Pagdating nila sa bahay ni Sinagtala, nakaabang na ang kanyang ina sa sala.
Ang muka ay puno ng pag-aalala. Nanonood sila sa balita. Ang babae. Nasaan po ang TV? Tanong ni Bantayog. Diretso sa punto. Itinuro sila ng ina ni Sinagtala sa family room. Pagpasok nila, ang screen ay puno ng mukha ng isang babae. Si Liab del Fuego. Nakaupo siya sa gitna ng isang panel, sa harap ng isang pader ng mga mikropono at mga kumikislap na kamera. Mukha siyang biktima. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple. Ang kanyang suot ay isang konserbatibong puting blouse. At ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Isang perpektong pagganap. At kaya po ako naririto ngayon, sabi ni Liab sa TV. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ay para linawin ang mga malisyosong akusasyon na ibinabato hindi lang sa akin, kundi pati na rin kay Rajahid Alcaraz, ang lalaking mahal ko. Ang lalaking mahal ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Sinagtala na parang sampal. Si Rajahid ay isang mabuting tao. Pagpapatuloy ni Liab, ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Oo, nagkaroon siya ng mga pagkakamali sa buhay, lalo na sa pinansyal. Ngunit hindi siya isang mamamatay tao at lalong hindi ako isang kriminal. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Miss Del Fuego, kung ganoon, ano po ang relasyon ninyo kay Mr. Alcaraz? At bakit kayo nasasangkot sa gulong ito? Ito na ang hinihintay ng lahat. Huminga ng malalim si Liab na para bang nag-iipon ng lakas. Tumingin siya diretso sa kamera na para bang nakikipag-usap siya sa bawat taong nanonood. Ang relasyon namin ni Rajahid ay komplikado. Sabi niya, pinipiga ang bawat patak ng drama mula sa salita. Nagmamahalan kami, ngunit pinili niyang gawin ang tamang bagay at pakasalan si Miss Cruz. Isang desisyon na pareho naming pinagsisisihan na ngayon. Bullshit! Bulong ni Bantayog sa tabi ni Sinagtala. At ang dahilan kung bakit ako naririto, sabi ni Liab, ang kanyang boses ay bumaba sa isang dramatikong bulong. Ang dahilan kung bakit handa akong harapin ang lahat ng ito ay dahil hindi na lang ito tungkol sa aming dalawa. Dahan-dahan, inilagay ni Liab ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Isang maprotektang gesto, isang kilos na kinikilala ng buong mundo. Ginagawa ko ito para sa kanya. Isang nakakabiinging katahimikan ang bumalot sa press conference na sinundan ng isang pagsabog ng mga flash ng kamera at nag-uunahang mga tanong. Buntis po kayo, Miss Del Fuego? Si Mr. Alcaraz po ba ang ama? Ito po ba ang dahilan ng lahat? Si Liab ay hindi na sumagot. Hinayaan na lang niyang dumaloy ang kanyang mga luha. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang kanyang mensahe ay naipadala na. Mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa family room, nabitawan ni Sinagtala ang remote control na hawak niya. Bumagsak ito sa sahig ng may malakas na kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga. Buntis, si Rajahid ang ama, ang huling alas, ang pinakamatinding punyal. Ito ang plano, ito ang dahilan kung bakit kailangan siyang mamatay. Para si Rajahid at si Liab, kasama ang kanilang magiging anak, ay mabuhay ng masagana mula sa kanyang life insurance. Ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, ay ipinagpalit para sa kinabukasan ng isang pamilyang binuo sa kasinungalingan. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa mga nakaraang linggo, ang galit, ang determinasyon, ay biglang naglaho. Para siyang isang gusaling pinasabugan mula sa loob, ang pundasyon ay gumuho at wala nang natira, kundi mga durog na piraso. Naramdaman niya ang kamay ni Bantayog sa kanyang balikat. Ngunit hindi niya ito marinig. Ang kanyang mundo ay umiikot. Ang kanyang hininga ay maikli. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa pera o katotohanan. Ginawa itong personal ni Liab sa pinakamasakit na paraan. Paano siya lalaban sa isang buntis na babae? Paano siya mananalo sa simpatya ng publiko laban sa isang ina
na ipinaglalaban ang kanyang anak. Pinatay ni Liab ang kanyang reputasyon. Pinatay ni Liab ang kanyang kinabukasan. At ngayon, pinatay ni Liab ang kanyang espiritu. Napaluhod si Sinagtala sa sahig. Ang kanyang katawan ay hindi na kayang dalhin ang bigat ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Bantayog. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay, puno ng lubos na kawalan ng pag-asa. Tapos na, Bantayog. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Paano pa tayo lalaban? Paano ko pa ito ipapanalo? Sa sandaling iyon, sa harap ng telebisyon, sa gitna ng kanyang durog na puso, naramdaman ni Sinagtala na natalo na siya. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may dalang isang mabigat at kulay abong kalangitan, isang perpektong salamin ng nararamdaman ni Sinagtala. Ang mga araw, pagkatapos ng press conference ni Liab, ay isang malabong panaginip ng kawalan ng pag-asa. Ngunit sa bawat pagsubok ni Bantayog na palakasin ang kanyang loob, isang maliit na baga ang nanatiling buhay sa loob niya. Talo na ako, Yog. Sabi niya noong gabi bago ang paglilitis. Hindi pa. Mariing sagot ni Bantayog. Tumingin ka sa akin, Tala. Ang laban na ito ay hindi na para sa publiko. Ito ay para sa'yo, para sa katotohanan mo. Huwag mong hayaan na ang babaeng iyon ang magsulat ng huling kabanata ng kwento mo. Ikaw ang Sinagtala. Ikaw ang liwanag. Huwag mong hahayaang patayin niya yan. Ang mga salitang yon ang naging baon niya pagpasok sa malamig at malawak na korte. Puno ang silid. Mga reporter, mga usisero, at ang mga taong malapit sa kanila. Sa kabilang panig, nakita niya si Liab, nakasuot ng puti, ang kamay ay laging nakahawak sa kanyang tiyan. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi nang magtama ang kanilang mga mata. Sa tabi nito, si Rajahid, mukhang isang basahan, nakayuko at walang buhay. Nagsimula ang paglilitis. Unang sumalang sa witness stand si Bantayog para ilatag ang mga ebidensyang pinansyal. Gamit ang kalmado at matalas na mga tanong, isa-isa niyang sinira ang imahe ni Liab bilang isang nagmamahal na babae. Miss Del Fuego? Tanong ni Bantayog. Totoo po ba na 2 araw bago ang kasal, isang malaking halaga mula sa pautang ni Mr. Alcaraz ay direktang nailipat sa isang account na pag-aari ng inyong kumpanya? Objection. Irrelevant, sabi ng abogado ni Liab. Your Honor, giit ni Bantayog. This proves motive. Hindi ito kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng desperasyon at kasakiman. Pinayagan ng hukom ang tanong. Si Liab, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng bahagyang pagkataranta. Sunod-sunod na inilatag ni Bantayog ang mga bank statement, mga loan agreement, mga text message tungkol sa pera. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ibinabaon sa ataul ng kanilang mga kasinungalingan. Sumunod na tinawag ang pinakamahalagang testigo, si Yaya Ginhawa. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang nanunumpa ito. Ngunit nang magsimula itong magsalita, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Kinuwento niya ang lahat ng kanyang narinig sa study room ng hacienda. Bawat salita ni Rajahid. Sinubukan siyang sirain ng abogado ni Liab. Hindi po ba't isa lang kayong kasambahay? Baka naman po mali lang ang inyong narinig? O baka naman may galit kayo kay Mr. Alcaraz? Tumingin si Yaya Ginhawa diretso sa abogado. Mahigit 20 taon ko na pong inaalagaan si Sinagtala. Kilala ko po ang boses ng bawat taong pumapasok sa bahay na yon. At mas kilala ko pa po sa sarili ko ang tunog ng isang taong nagsisinungaling. Isang katahimikan ang bumalot sa korte. Ang simpleng katapatan ng matanda ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng komplikadong argumento. Pagkatapos ng testimonya ni Yaya, nagtama muli ang mga mata ni Sinagtala at Liab. Nakita ni Sinagtala ang tingin ni Liab, isang tingin ng purong paghamak na para bang sinasabing,
Kahit anong gawin niyo, ako pa rin ang mananalo. Dahil ako ang ina. Sa sandaling iyon, ang natitirang takot sa puso ni Sinagtala ay nag-alab at naging purong tapang. Ang baga ay naging isang siga. Inilapit niya ang kanyang bibig kay Bantayog. Gusto kong magsalita. Nagulat si Bantayog, ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinagtala, tumango ito. Hiningi niya ang permiso ng hukom. Pinagbigyan sila. Naglakad si Sinagtala patungo sa witness stand. Bawat hakbang ay matatag, bawat paghinga ay may layunin. Nang umupo siya, hindi niya tiningnan ang hukom o ang mga abogado. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang tao lamang, kay Liab del Fuego. Ako po si Sinagtala Cruz. Simula ni Sandy, ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. At ako po dapat ang namatay noong gabing iyon. Ikinuwento niya ang lahat, mula sa babala ni Yaya hanggang sa pagpapalit niya ng kopita. Ngunit hindi siya doon tumigil. Sa loob ng maraming linggo, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang magkarga ng emosyon. Sinubukan nilang sirain ang pangalan ko. Tinawag nila akong sinungaling, sakim, mamamatay tao. Pero ang pinakamasakit na kasinungalingan ay hindi iyon. Ang pinakamasakit ay ang paggamit nila sa salitang pag-ibig para pagtakpan ang kanilang krimen. Tumingin siya diretso kay Liab. Sinasabi niyo na ginawa niyo ang lahat dahil sa pag-ibig. Sinasabi niyo na ginagawa niyo ito para sa inyong magiging anak. Huminto siya. Hinayaan ang bawat tainga sa silid na mag-abang sa kanyang susunod na sasabihin. Hindi pag-ibig ang magtutulak sa'yo na subukang pumatay ng isang inosenteng tao. At lalong hindi pagmamahal sa isang anak. Ang paggamit dito bilang panangga sa isang kasalanan ng karumal-dumal. Ang isang ina ay poprotekta, hindi gagamit. Ang isang ina ay magbibigay buhay, hindi kukuha ng buhay ng iba. Ang bawat salita ay isang bala na tumatama sa target. Nakita ni Sinagtala ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Liab. Ang maskara ay nagsisimulang malaglag. Tinanggal niyo sa akin ang aking mga pangarap. Tinanggal niyo sa akin ang aking tiwala. Sinubukan niyong tanggalin ang aking buhay. Sabi ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay tumaas na ngayon. Puno ng lakas na nanggagaling sa kanyang pinakailaliman. Pero may isang bagay na hinding-hindi niyo makukuha sa akin. Ang aking katotohanan at ang aking tinig. Pagkatapos niyang magsalita, isang nakabibinging katahimikan ang nanaig. Kahit ang mga reporter ay nakalimutang mag-flash ng kanilang mga kamera, tumayo ang hukom. The court will take a recess to deliberate on the verdict. Pumukpok ang kanyang gavel. Ang tunog ay bumasag sa katahimikan. Habang dinadala palabas ng silid ang mga akusado, nagkatinginan sa huling pagkakataon, si Sinagtala at Liab. Wala nang nangiti sa mukha ni Liab. Tanging purong pagkagulat at hindi makapaniwalang galit. Si Sinagtala naman ay tumingin pabalik ng may kahinahunan. Tapos na ang kanyang laban. Ibinigay na niya ang lahat. Ngayon, ang hustisya na lang ang hinihintay. Ang paghihintay sa hatol ay mas masahol pa sa mismong paglilitis. Ang bawat minuto ay tila isang oras. Si Sinagtala ay nakaupo sa pagitan ng kanyang ina at ni Bantayog, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Walang nagsasalita. Ang lahat ng kailangang sabihin ay nasabi na. Ang lahat ng kailangang gawin ay nagawa na. Ang natitira na lang ay ang pagtimbang ng hustisya. Nang bumalik ang hukom, ang buong silid ay tumahimik. Ang bawat paghinga ay tila napigil. Tumayo si Sinagtala, ang kanyang mga tuhod ay bahagyang nanginginig. Ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Handa na siya, anuman ang kahinatnan. Sa kaso ng People of the Philippines versus Rajahid Alcaraz and Liab del Fuego, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at walang emosyon. Pagkatapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, ang korte ay nakahanap ng hatol.
Isang sandali ng katahimikan na tila walang katapusan. Para sa akusadong si Rajahid Alcaraz sa salang attempted murder, this court finds you guilty beyond reasonable doubt. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Napahagulhol ang ina ni Sinagtala. Naramdaman ni Sinagtala ang paghigpit ng hawak ni Bantayog sa kanyang kamay. Napatingin siya kay Rajahid. Ang lalaki ay bumagsak sa kanyang upuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tahimik na pagtangis. Wala nang natirang pag-aartista. Tanging ang durog na katotohanan ng kanyang kinahinatnan. Para sa akusadong si Liab del Fuego, pagpapatuloy ng hukom. Sa salang conspiracy to commit murder, this court finds you guilty beyond reasonable doubt. Hindi tulad ni Rajahid, hindi umiyak si Liab. Nanatili siyang nakatayo. Ngunit ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, nakatitig kay Sinagtala. Kung ang tingin ay nakamamatay, kanina pa bumagsak si Sinagtala. Ngunit ngayon, ang tingin na yon ay wala ng epekto. Isa na lang itong tingin ng isang talunang reyna na nawalan ng kaharian. Ang pagbasa ng sentensya ay mabilis. Mahabang taon ng pagkakakulong para sa kanilang dalawa. Habang inilalabas sila ng mga gwardiya, isang huling pagsabog ang nagmula kay Liab. Hindi pa tayo tapos sa Sinagtala. Tandaan mo yan, hindi pa tayo tapos. Ngunit ang kanyang mga sigaw ay nawala na sa pagsasara ng pinto ng korte. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Niyakap ni Sinagtala ang kanyang ina, si Yaya Ginhawa at si Bantayog. Ang mga luha na bumuhos mula sa kanyang mga mata ngayon ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng kaluwagan. Isang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila biglang naalis sa kanyang mga balikat. Pagkalipas ng isang linggo, gumawa si Sinagtala ng isang desisyon, isang bagay na kailangan niyang gawin para sa kanyang sarili, isang huling hakbang para tuluyang isara ang aklat. Nagpunta siya sa city jail, mag-isa. Ang lugar ay mas malamig at mas malungkot kaysa sa kanyang inaasahan. Ang Rajahid na humarap sa kanya sa likod ng rehas ay isang anino na lang ng lalaking kanyang minahal. Payat, maputla, at ang kanyang mga mata ay walang anumang kislap. Tala, sabi nito, ang boses ay paos. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Sinagtala. Hinanap niya sa kanyang puso ang anumang natitirang galit, anumang natitirang sakit. Ngunit ang nahanap niya ay isang nakakagulat na pakiramdam ng wala. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Hindi ako naparito para marinig yan, kalmadong sabi ni Sinagtala. At hindi rin ako naparito para magbigay ng kapatawaran dahil ang kapatawaran, Raj, ay isang bagay na kailangan mong ibigay sa iyong sarili. At sa tingin ko, matagal pa bago mo yan mahanap. Napayuko si Rajahid. Naparito ako. Pagpapatuloy ni Sinagtala para magpaalam. Para magpaalam sa multo mo na matagal nang bumabagabag sa akin. Para magpaalam sa mga kasinungalingan mo. At para magpaalam sa babaeng ako noong minahal kita. Tumingin siya dito sa huling pagkakataon. Simula sa araw na ito, malaya ka na sa isip ko. At ako, malaya na rin mula sa'yo. Tumalikod si Sinagtala at naglakad palayo nang hindi na muling lumingon. Hindi niya narinig ang pagtawag ni Rajahid sa kanyang pangalan. Hindi niya narinig ang mga hikbi nito. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig, isang ritmo ng paglaya. Paglabas niya ng kulungan, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Huminga siya ng malalim. Pinupuno ang kanyang baga ng hangin ng kalayaan. Ang hangin ay hindi pa kailanman naging ganito kasariwa. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na nakaabang. Sa tabi nito, nakasandal si Bantayog. Hindi siya nagtanong kung paano nito nalaman na nandoon siya. Tila palagi itong nandoon kapag kailangan niya.
Hindi nagsalita si Bantayog. Ngumiti lang ito at inabutan siya ng isang bote ng tubig. Isang simpleng gesto, ngunit para kay Sinagtala, iyon ay nangangahulugan ng lahat. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging may isang taong mag-aabang sayo sa pagsikat ng araw. Kinuha niya ang bote at ang kanilang mga daliri ay muling nagdikit. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa kanila ang umiwas. Ang nangiti ni Bantayog ay nagsasabi ng lahat ng hindi pa nila kailangang sabihin. Isang ngiti na nangangako ng mga bagong simula. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay may sariling paraan ng paghilom. Hindi nito binubura ang mga peklat, ngunit tinuturuan nito ang balat na muling mabuo sa paligid ng mga ito. Mas matibay, mas matatag. Sa isang marangyang ballroom sa gitna ng Bonifacio Global City, ang hangin ay puno ng tunog ng isang string quartet at ng masayang tawanan ng mga bisita. Si Sinagtala Cruz, may hawak na earpiece at clipboard, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ito ang ika-50 anibersaryo ng isang malaking korporasyon at ang kanyang kumpanya, ang Sinag Events, ang namamahala. Team A, check natin ang lights para sa presentation in 5 minutes, Kik. Sabi niya sa kanyang earpiece, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Team B, ihanda na ang giveaways. Let's make this perfect. Lumapit sa kanya ang CEO ng kumpanya, isang matandang lalaki na may malawak na ngiti. Miss Cruz, everything is magnificent. You've outdone yourself. Ngumiti si Sinagtala, isang ngangiting totoo na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Thank you, sir. I'm glad you're happy. Ang Sinag Events po ay laging nagbibigay ng best. Habang pinagmamasdan niya ang resulta ng kanyang pinaghirapan, ang mga eleganteng palamuti, ang masasarap na pagkain, ang mga masayang mukha ng mga bisita, isang pakiramdam ng malalim na kasiyahan ang bumalot sa kanya. Nabawi na niya ang lahat. Hindi, higit pa sa nabawi. Pinalago niya ito. Ang kanyang pangalan, na minsan ay dinungisan ng eskandalo, ay ngayon ay kasing kahulugan na ng kahusayan at profesionalismo. Ang Sinag sa kanyang kumpanya ay hindi na lang isang pangalan, isa na itong testimonya. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may liwanag na naghihintay na muling sumikat. Kinabukasan, isang linggo ng umaga, nagmaneho si Sinagtala patungo sa isang tahimik na sementeryo. May dala siyang isang buke ng mga paboritong bulaklak ng kanyang ama. Puting lilies. Nilinis niya ang lapida nito, inalis ang ilang mga tuyong dahon, at pinalitan ang mga lumang bulaklak. Umupo siya sa damuhan at hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ama. Hi, Papa! Bulong niya sa hangin. Kamusta na po kayo dyan? Ako po. Ayos na ako. Huminga siya ng malalim. Alam niyo po, dumaan ako sa isang napakadilim na kabanata ng buhay ko. Akala ko, hindi na ako makakabangon. Akala ko tapos na ang lahat. Pero nagkamali po ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natuto po akong lumaban. Natuto akong maniwala ulit sa sarili ko. Sa kutob ko, si Mama po at si Yaya, ayos na rin sila. Masaya na ulit kami. Huminto siya sandali. Isang partikular na mukha ang pumasok sa kanyang isipan. May nakilala rin po pala akong tao. O sige, matagal ko na siyang kilala. Pero ngayon ko lang po siya tunay na nakita. Tinulungan niya po akong mahanap ulit ang liwanag. Sana po, kung nandito kayo, magugustuhan niyo siya. Tumayo siya at hinalikan ang dulo ng kanyang mga daliri bago ito idampi sa lapida. Sige po pa, babalik po ulit ako. Mahal na mahal ko po kayo. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang gaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang pakiramdam ng pagsasara at kapayapaan. Nang hapong iyon, muli siyang dinala ng kanyang mga paa sa isang pamilyar na lugar. Ang Dapit Hapon Cafe. Nauna siyang dumating, umupo siya sa parehong mesa sa tabi ng bintana,
kung saan una niyang naramdaman ang pag-asa. Makalipas ang ilang minuto, isang anino ang tumabon sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Bantayog, nakangiti. "Sorry, am I late?" Tanong nito habang umuupo sa tapat niya. "Hindi," sagot ni Sinagtala. "Sakto lang ang dating mo." Nag-order sila ng kape. Hindi na sila nag-usap tungkol sa kaso, sa mga problema, o sa nakaraan. Nag-usap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga simpleng bagay, sa hinaharap. Ang kanilang tawanan ay malayang humahalo sa malamyos na musika ng cafe. Habang papalubog ang araw, ipinipinta muli ang langit ng mga kulay ng pag-asa. Inabot ni Bantayog ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang palad ay nakabukas. Isang paanyaya. Tinitigan ni Sinagtala ang kamay na yon. Ang kamay na gumabay sa kanya sa kadiliman. Ang kamay na hindi bumitaw kahit noong siya na mismo ang gustong sumuko. Walang pag-aalinlangan. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito. At sa pagkakataong ito, nang isara ni Bantayog ang kanyang mga daliri sa paligid ng kanyang kamay, ginawa niya rin ang pareho. Hinigpitan niya ang hawak, isang tahimik na pagsang-ayon, isang tahimik na pangako. Magkahawak kamay nilang pinanood ang tuluyang paglubog ng araw. Ang dapit hapon ay hindi na isang simbolo ng pagtatapos, kundi isang paalala na pagkatapos nito ay may bagong umaga. Habang naghahanda silang umalis, tumingin si Bantayog sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa huling sinag ng araw. "Saan mo gustong pumunta bukas?" tanong niya. Ngumiti si Sinagtala, isang nangiting puno ng kaligayahan at katiyakan. "Kahit saan," sagot niya, "basta kasama ka." At dito nagtatapos ang kwento ni Sinagtala. Isang kwento ng kataksilan, paninindigan, at muling pagbangon. Ito ay isang paalala na ang puso, gaano man kadurog, ay may kakayahang muling magmahal at magtiwala. Ang pinakamahalagang aral na kanyang natutunan ay hindi ang pag-iwas sa kadiliman, kundi ang paghahanap ng lakas upang maging sariling liwanag sa gitna nito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinagtala at Bantayog? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.